Good morning mga katiits. Isang mapagpalang araw po naman sa inyong lahat. Mga katiits natin, mga treasure hunter sa buong mundo, whole world. Ang ating paksa ngayon, ang ating pag-uusapan ngayon ay regarding sa legit treasure hunting equipments. Ano ang advantage ng legit and fake treasure hunting equipments? Ito mga katiits, napakalaki. Buying using fake treasure hunting equipments ang ating tema ngayon, ating pag-uusapan. Okay mga katiits, mayroon kasi ating mga ibang mga katiis natin, mga treasure hunter na pagkaka alam nila na nakamura sila. So, bumili sila sa isang hindi legit na treasure hunting equipment. So, nakabili sila ng fake. Ang problema lang kasi mga katiits, masasayang lang yung pagod o kasi nga hindi siya accurate na yung ang detection niya hindi siya accurate ang detection niya dahil nga hindi siya legit, hindi siya original yan. Iba yung original. Mayroong minsan mapapansin po natin sa mga advertisement ng mga treasure hunting equipments, napakarami. Minsan may mga sa mga ating detector ng mga metal detectors natin, minsan mayroong sinasabi nila 5 meters deep, 8 meters deep, 4 meters deep ang pwede niyang maabot. So, advertisement lang yan guys. So, nandiyan pa rin yung maging mapanuri mga katiits sa ganyang Kasi, kapag nakabili ka ng fake o hindi magandang equipment, ay yung detection guys, pwede kang iligaw. Pwede kayong mga katiits na maligaw doon sa detection. Mali yung kanya na-detect, so hukay na hukay, wala naman. So sayang yung yung pagod, sayang din yung pera na binili nyo. Sabihin natin nakamura ka ng konti dahil sa maganda. May mga ito pala mga katiits, ingat kayo dun sa mga imitation na mga treasure hunting equipment. Sinasabi nilang original ito galing ibang bansa ito So, alam niyo naman mga katiis kung original o hindi original. So, may mga naman tayo dito sa Pilipinas at alam naman natin kung sino-sino yung mga nangungunang treasure hunting equipment sa buong mundo ngayon. So, kailangan mga katiits ay ang advantage sa original na detector, locators o mga scanners ay accurate yung kanyang pagtukoy sa item. Yan yung pinakamaganda doon sa original. So, pag sinasabing itong original, ang deep lang niya ito ay 3 meters, 4 meters. So, pwede nyong i-test, testing. Yun nga ang guys mapanuri, situate na yung nabiling equipment ay maganda na hindi kayo hindi kayo madecoy. Tawagin nito yun. Tapasama tuloy yung decoy. Totoo yan na mga katiits kasi sayang yung pira at sayang yung pagod. Naghuhukay ka ng ilang metro
4 meters, 3 meters, wala, okay na naman. So, mahirap yan, mga ka-TH. So, malaking kawalan sa atin at pagod lamang ang ating makukuha dyan. So, hindi natin makikita yung ating hinahanap na items dahil hindi matukoy-tukoy ng iyong equipment. Hindi matukoy-tukoy ng iyong detector dahil hindi maganda yung detection ng inyong detector, inyong locator, inyong scanner. So, iba talaga mga ka-TH yung original ang Okay. Sasabihin ang mahal naman yan na ka-TH ng original sabihin natin mayroon talagang kamahalan ang original at saka hindi siya original o sabi nga mga imitation detectors, metal detectors, gold detector. So, mayroon din namang mga ka-TH, mayroong mga original, mga legit treasure hunting equipment na hindi naman gaanong kamahalan. So, mayroon nga sila minsan nagsisell. Yung nabili mong ka-TH, yung nabili mong halimbawa, 5,000 at hindi naman siya legit, hindi naman siya original na detector. At nagkaroon ng sale doon sa original. At minsan umabot na ng 7,000, 8,000. So, kunting diferensya na lang mga ka-TH. At pwedeng makabili ka ng original na detector. So, advantage sa original na detector, accurate yung detecting ng item. Yun yung pinakamaganda doon. So maraming metal detector na aking nakikita sa YouTube channel na mga demo. So, diyan makakuha ka ng mga kaalaman kung alin yung maganda na detector sa ngayon at iyong gagamitin para sa iyo na isang treasure hunter. So, ito mga ka-TH, yung disadvantage sa hindi original, sayang. Unang-una, sayang yung pera, sayang yung pagod, kasi mistake yung kanyang detection. Mali yung detection niya, hindi ka, yung pala, decoy lang. So, talagang sayang yung, sayang lang yung pagod talaga. Yung sipin mo yan maghukay ka ng malalim na so wala naman pala hindi naman pala dyan kasi nga kulang ka ng equipment para pantukoy ng items na dapat naroon sa area na yan. So mga ka-TH, sana nakapulutan nyo ng aral ang isang original at hindi original na gamit ng isang treasure hunter para sa paglocate ng item. Kasi usong-uso mga guys, lalo na yung mga treasure hunters natin sa buong mundo, usong-uso ngayon yung dahil masarap kasi ang yung iba dyan lang parang sports lang o parang parang libangan na lang nila yung So, sabi nga guys, kung mayroon akong naalalang kwento guys. So, iba talaga kung mayroon kang gamit ng isang detector o mayroon kang isang metal detector or scanner or locator. Kasi guys, kung talagang dyan, dahil may gamit ka, makakatisod ka talaga guys. Mga ka-TH, makakatisod ka talaga ng items dyan. Kasi nga, kayang mag-detect kasi ng items yung detector mo. Iba na yung may detector kaysa wala.
sasabayin natin kung marunong ka magbasa ng signs, symbols, markers sa mga nakaukit dyan sa bato, na sa mga old tree o saan-saan pang linalagay yung signs. Iba ang advantage guys ng mayroon kang equipment, mayroon kang detector, mayroon kang locator. So yun yung pinaka hindi ka ngayon na lugi, hindi ka madali mong matukoy yung exact location dahil accurate yung kanyang detection. Siyempre, lalo na medyo alam mo nga yung signs, ito yun. Unang-una guys, sabi ko nga, pag makakita ka ng signs, symbols, and markers, ito lang guys, proper identification ng mga symbols na yan, mga signs na yan, mga markers na yan na nakita mo. So, wag basta-basta agad guys yung sirain yung yung mga signs, mga symbols yan sa markers na yan, kung saan yung makikita. Guys, tingnan nyo guys agad ng mga malapit na area. Baka may mga coordinated signs din yan. Kung ano yung signs yung nakita dyan sa malaking signs, o baka mayroong coordinated na signs yan sa mga paikot, north, south, and west. So, proper identification. So, sa tamang identifikan nyo na yung signs ay tumpak dun sa plus. Yan sinasabi ko guys. Plus your equipment, your treasure hunting equipment like metal detector, gold detector, scanner, locator. So, ngayon marami nga guys ngayon, di ba? Sobra-sobra ng daming klaseng mga treasure hunting equipments ngayon na pwede mong magagamit. Mayroon nga sobrang may 100,000 na, million pa nga guys yung iba. Katiits. So, ito muli, anong kaibahan sa pagbili ng fake at legit o tinatawag na original at hindi original na gamit ng treasure hunting? Napakalaki mga katiits, sobrang laki talaga. Unang-una, sabi ko nga kanina, hindi masayang yung pagod mo, tama yung accurate yung detection ng equipment, least mga katiits, least work na kumbaga sa kasi hindi ka na mag-tistig ng marami kasi nga mayroon kang magandang treasure equipment na pwede kang makatulong sa iyo para sa paglocate ng treasure item. So ito lang ang aking ipapayo. Kung magdiferensya man lamang mga katiis ng 3,000, 2,000 sa original na equipment ng treasure hunting equipment, ay doon ako sa original. Ito lang yung aking doon ako sa original. Pwede naman yan pag-ipunan mga katiis. Sabihin natin halagang 10,000. Mayroon ka ng 5,000 at ngayon may nakita kang 5,000 na sa tingin mo hindi naman ito, parang imitation, parang hindi naman maganda ito. Baka mamaya hindi mag-detect ito ng tamang detection ito. So advantage, isipin mo lang guys na hindi maganda ang hindi original yung kanyang equipment, treasure hunting equipment, kaysa doon sa legit talaga sa original ay napakaganda. Tukoy agad yung item, sabi ko nga.
tukoy agad yung item na inyong hinahanap. Plus, yung mga legit signs, legit symbols, legit markers na inyong makikita sa inyong lugar. Lalong-lalo na guys na di ba guys, yung mga gold o iba-ibang klaseng gold bar na nakikita ngayon guys sa ating bansa, sa Pilipinas. Okay, di ba guys, si Yamasita guys ay hinakot dito guys yung mga dahil nga galing si ibang bansa yung ibang so dito inaabutan ng kung saan na lang binabaon dito. So maganda guys, talagang ang payo ko, dito na lang tayo guys sa original na gamit natin para pang treasure hunting. So iba na guys yung original. Makakabili naman tayo ng original na hindi gaano kamahal. Mayroon guys. Lalo na pag yung items na medyo matagal na sell at yung pa din naman hindi naman medyo old stock lang siya. Medyo maganda pa rin yung kasi nga original siya. Hindi man nagbabago yung detection. Yun yung pinakamaganda doon sa original, yung legit na treasure hunting equipment. So guys, mga ka-TH, sana may nakapulutan na naman kayong aral o kaalaman sa pagbili o pagpili ng sa inyong equipment pang treasure hunting. Muli mga ka-TH, yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe. At kung kalibutan ng mga ka-TH, pagpindot ng notification bell para updated po kayo sa aking mga video na ipapalabas. Again, maraming salamat. God bless us always.